Mapagpalang araw mga ka-nurse, nandito tayo para magtalakay ng paksang pangkalusugan para sa pag-aalaga ng mga mami, ng mga nagdadalang tao, ng mga nagbubuntis. So ang pag-uusapan natin ngayon ay simple lang naman pero karaniwang problema ng mga nagbubuntis. Ito ay ang paninigas ng dumi sa panahon ng pagbubuntis. Ang constipation during pregnancy ay nagpapahirap sa mga nanay na nagdadalang tao dahil nga po tumitigas ang kanilang dumi at nahihirapan sila na ilabas ito. Ang hormonal changes po kasi na nangyayari sa mga nagdadalang tao ay isa sa mga nagiging rason or sanhi ng constipation. Kaya naman ito yung tinatawag nila na TB o yung paninigas ng dumi or yung mahirap ilabas ang dumi or mahirap ilabas ang tae. Ito ay nangyayari usually sa early stage ng pregnancy. So, ibig sabihin, mga first trimester, yung unang 3 buwan. So, alamin natin, ano ba ang mga karaniwang nagiging sanhi bakit nagkakaroon ng constipation? So, unang-una nga, yung sinabi natin kanina, it's because of the hormonal changes na nangyayari dun sa babaeng nagbubuntis. Pangalawa, yung pagkakaroon ng iron supplement dahil kailangan nga po ito ng mga nagdadalang tao dahil habang nabubuo yung fetus sa loob ng tiyan, nagde-develop ito, kakailangan niya po ng iron. So, itong supplement na binibigay ay para dun sa development ng fetus. Kaya nga lang po, isa sa nagiging side effect ng iron supplement ay yung pagdudumi nila nagiging matigas. So, pangatlo, yung paglaki ng sanggol ay isa rin sa nagiging kadahilanan. Pag lumalaki ang sanggol, ang tendency na napipress or napupush niya yung intestine. So, hindi makadaloy ng maayos yung fecal material or yung dumi. Kaya naman ang nangyayari, na-stuck siya dun sa certain portion. Pag na-stuck yun, mamumuo siya, titigas, at mahihirapan siya lalong ilabas yung dumi. Tapos, maaaring makaranas nito yung first trimester nga. Pero, karaniwan na nagko-complain ng constipation ay yung mga mami na nasa last trimester. Kung saan mas lumalaki na kasi yung baby sa kanilang tiyan. Kaya, mas napupush harder pa yung intestine. Kaya yun, nagkakaroon sila ng constipation. So, pag-usapan naman natin, ano ba ang mga karaniwan na maaaring gawin para maiwasan ang ganitong sitwasyon na magkaroon ng constipation? So, highly recommended po. Number 1 ay ang pag-intake ng high fiber. Okay, yung high fiber diet, pwede po yan. Dahil ang pagkain po ng mga high fiber na mga pagkain ay makakatulong para mas maging malambot ang dumi. Okay? Mas madali itong mailalabas. So, may iwasan ng constipation. So, ano nga ba ang mga sources nito? Tulad ng mga butil na pagkain, sariwang prutas, pwede din gulay, nakakapagpalambot ito para madaling mailabas yung dumi. So, kumain dapat kayo ng mga high fiber na mga food. So, ano ba ang mga sources nito? So, pwede tulad ng whole meat, bread, cereals, prutas, gulay, at yung mga beans at lentils. Second, dapat mataas ang fluid intake sa araw-araw. Mas mataas kesa sa normal na 8 to 10 glasses of water. Kapag kabuntis ka, mas kailangan mo ng maraming tubig, which is mga nasa 10 to 12 glasses of water per day. Tapos, pwedeng samahan pa siya ng 2 glasses of fruits, yung mga fruit juices, yung mga fresh fruit juices. At ito ay makakatulong lalo kasi kailangan talaga na magkaroon ng magandang absorption dun sa intestine para lumalambot yung dumi. And then number 3,
recommended na magkaroon ng light exercises. Regular light exercises like every week, magkaroon kayo ng mga light exercises, mga 20 to 30 minutes. Kasi yung mobility at pagkakaroon ng exercise, makakatulong ito para maiwasan ang pagtigas ng dumi. Dahil ito rin ay nakakatulong na magkaroon ng magandang daloy ng fecal material sa loob ng intestine. At pangatlo, kung maaaring iwasan ng iron supplement. So, you ask your OB-GYN. And then, lastly, definitely, dapat tanungin ninyo ang inyong OB-GYN, yung mga healthcare provider ninyo, kung ano ang pupwede pang gawain just in case na meron kayong nangyayaring pagtitibil. Like, I mean, yung management. Like, pupwede ba ang laxative? You have to discuss this sa inyong OB-GYN. May mga laxative kasi na maaaring makatulong pero hindi lahat ng laxative, ibig sabihin yung laxative para nilalagay para dumaloy yung fecal material or yung pagkain niya. Pero hindi lahat ay pwede or applicable para sa nagbubuntis. So, you have to consult your healthcare provider and then kailangan yung gagawin at gagamitin ay ligtas para sa nagdadalang tao. Dahil you have to consider nga kung kayo ay buntis, so baka makatrigger ito ng contraction or whatsoever. So, kailangan humingi kayo ng recommendation sa inyong OB-GYN. So, sana ay etong mga tips na to ay makatulong sa inyo para maiwasan ang constipation. Although it's just but somehow normally na-experience, but we can somehow lighten or mabawasan ang ganitong kondisyon at makatulong sa inyo para hindi kayo magkaroon ng constipation. In that way, mas magiging komportable ang inyong pagbubuntis at hindi kayo masyadong mahihirapan. So, yun lamang po. At sana, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, don't forget to like and subscribe to my channel. At pakishare na rin po para po sa kaalaman pa ng iba. That's all for now. Salamat po sa pakikinig. Bye mga ka-nurse!